Mantakin mo, sabihan mo na stupido yung tao. Akala mo katali-talino mo. Akala mo si Albert Einstein ka. Si Albert Einstein nga walang sinabihang stupido eh. Oo, dahil sa totoo lang, walang bobo sa mundo. Yung dalawang tulpo lang, mga loyalista at saka mga dilawan, yan lang ang mga bobo. Pero sa normal na mundo, wala mang bobo. O walang bobo. Oo, pero pagka sinabi mo na bobo at tanga, ibig sabihin yan, yun ang laman ng puso mo. Puro kabobohan, puro katangahan, ganyan. The abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Ganun yan. Ay, sabi, bilat. Nung narinig kasi, naantok na si Rapi Tulfo. Nung narinig niya yung bilat, nagising siya eh. Hinahanap niya kagad. Putang ina, nakarinig lang ng belat. Hindi bilat, belat. Ganon. Putang ina, napakabastos na bobo, sabi nga eh. Grabe, no? Kasi syempre lahat naman tayo may mga kapatid na babae, pinsan, tiyahin, nanay, lola, di ba? May mga ganun man tayo. Lalo na si Gina Acosta, nakita mo, bastos ba si Gina Acosta? Si Gina Acosta, napakababa nga niyang tao eh. Sorry nga siya ng sorry kahit nga yung yung nagkamali lang yung tawag niya kay Ligutan, nagsorry pa siya, nagsorry. Chris VAUSA. Grabe energy, di ba? Dapat laging ganyan. Pag nagla-live tayo, dapat laging mataas ang energy, 'di ba? Kasi nga, pag mababa ang energy natin, wala na, malungkot na tayo niyan, 'di ba? 'Di ba? Ayan na nga. Chris USA, maraming salamat sa iyo ha. Kaya yun yung sinasabi, mabilis pa sa kidlat nung nakarinig ng bilat. Oo, totoo. Siya nagising siya eh. Kaya nga siya yung gusto niya na magtanong eh. Kasi ano yung sinasabi mong bilat? Diba? Kawawa naman kaming mga girls. Ayun, kawawa talaga kayong mga girls. Kinakawawa kayo ng mga tulpo na yun. Ewan ko sa inyo, ba't boto kayo ng boto sa tulpo? Oo, hindi ba? Walang ano yan, walang modo sa babae yan. Mga balasubas yan. Saan ka ba naman para yung atinan mo, yung i-endorso ng sugal, galit na galit tayo. Lalo na yung nag-i-endorso ng pampatigas ng titi, di ba? Dapat mas lalo tayo magalit doon, Diyos ko naman. Parang gusto niya lahat ng lalaki sa mundo tirahin ng tirahin kahit sino na lang eh. Patigasin mo ng patigasin yung burat. Kupal. Di ba? Walang yan na yan. Sige, ilabas yung mga galit nyo dyan. Babasahin ko yan lahat bago tayo magsimula. Dahil itong unang part ng ating vlog ay para yan sa inyo. Boss Dada, pa-shoutout naman sa mama ko. Grabe naman yung mama mo. Shots by Jen. Sige, shoutout sa nanay mo ha. Sana hindi siya nagkaroon o magkaroon ng anak na katulad ni Rapi at Erwin Tulfo. Dapat sa mga tulpo yung binabash, hindi si... Oo nga eh. Si Robin Padilla, sobrang magalang. Actually, si Risa Ontiveros kanina, magalang. Si Kiko Pangilinan, magalang kahit sumisigaw. Si Bam Aquino, magalang. Sino pa mga nagtanong? Si Chis Escudero, napakagalang. Si Senate President Win Gatchalian na walang silbi, napakagalang. Magalang man lahat ng tao diyan sa Senado, lalong-lalo na senator judge ka. Dapat hindi ka ganun magyabang. Putang ina, kung makasalita ka ng stupid, akala mo may naimbento kang importanteng bagay sa mundo. Ulul, ang naimbento mo lang naman kung paano magpatigas ng titi. Kupal. Diba? Ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Diba grabe kung babuyin nila yung babae, yung nanay. Nung malaman-laman nila, may pinagdadaanan din pala si ate. Yung palang kanyang hello, Ma'am Lisel Castro, mabuhay ka, God bless you. May pinagdadaanan pala yung tao, yung asawa niya pala, masama ang lagay. Nung nalaman nila, biglang, my heart goes to you, ulul. Putangina mo, my heart goes to you nung nalaman mo na kahit pala may pinagdadaanan yung tao, humarap siya dyan sa inyo na parang pwede naman siya pwede naman siya magdahilan eh. Hindi po ako pwedeng maka-attend. Yung asawa ko po, 50-50 sa ospital. Wala po nagbabantay. Ako lang. Il Villaor. Shout out, Boss D. Paisa lang kay Boy Robas. Pakahambog mong gagong tulpok ka. Hindi ako nagsabi nun ha. Hindi ako nagsabi niyan. Kung gusto nyong murahin yung mga tulpo, magpakulay kayo, babasahin natin yan.
Di ba? Grabe, biglang my heart goes to you. Sa totoo lang, awang-awa ako sa'yo. Kasi ikaw ang makukulong samantalang iba nagnakaw. Putangin na mo, kaya nga kayo nag-hearing eh. Para malaman kung ninakaw o hindi. Sinabi na nga ng COA, Rapi Tulfo, tanga ka ba? Bobo ka? Sinabi na nga ng taga-COA, meron po ba kayo? Prueba na ninakaw ni Inday Sara yung pera? Wala. Paanong may ninakaw yung Rapi Tulfo? Paanong may ninakaw kung di ka ba naman bobot kalahati? Paano may ninakaw? Nililiquidate nga. Kung ninakaw yun, hindi niliquidate. Katulad ni Bongbong, katulad ni Sandro, katulad ni Martin Romualdez, katulad niyang kapatid mo. Magnanakaw daw yan, sabi ng 18 Marines eh. Ay, hindi nagliliquidate yung mga magnanakaw. Katulad ng ni Bendalo, di ba? Sabi nung 18 Marines, nag-aatid daw sila dyan, pati babae. Tanginan yan. Merong kurakot. Yung iba kurakot lang. Puta siya kurakot na manyakis pa, sangka pa. Nabudol. Tulfo, magpatigas. Check, Judge X. Pag nagpapatigas, magaling ang Tulfo. Pero pagiging judge, tanga. Judgmental masyado. Gina Casanova, shoutout dyan sa Singapore. Singapore, Singa 5, Singa 6. You're the best. Diba? Galit na galit sa Bisaya. Pero kanina nagbibisaya. Mga Bisaya pala kayo. Ba't galit kayo sa Bisaya? Tanginan ninyo. Akala nyo naman kung nag-i-English lang kayo ng paislang-islang, akala nyo naman nakaangat na kayo sa mga Pilipino. Ulul, pakyo. Pakyo kayo. Bakit ba ako galit? Putangin nang yan. Alam mo, nagagalit yung prosecution. Kailangan sila Robin Padilla, sila Amy Marcos, wag nyong inaabogado si Inday Sara. Oo, kasi mga senator judges kayo. O bakit ngayon? Dahil si Erwin Tulfo binababoy yung testigo. Bakit hindi nyo sabihan si Erwin Tulfo? Lalo ka na, Risa Ontiveros, putang ina. Risa Ontiveros, ito, magka-anuhan lang tayo, Risa Ontiveros. Di ba galit ka sa bastos? Di ba sabi mo, si Pastor Kibuloy, binabastos yung mga babae, binabastos yung mga bata. Bakit hindi ka nagagalit kay Erwin Tulfo na binabastos ito si Gina Acosta? Ba't hindi ka nagagalit na binababoy niya yung pagkatao nung matino naman humarap sa kanila? Di ba? O dapat magalit ka, di ba ikaw ang champion ng mga babae? Arlene May Galvez, mabuhay ka. O hindi ba Risa Ontiveros, galit na galit ka nung si Ann Curtis sinabi na nakita ko yung ginawa lang example, pag nakita ko si Ann Curtis, iba ang naiisip ko. Di ba nabastusan na kayo nun? Wala namang masamang sinabi. Si congressman, sino ba yung congressman na yun diyan sa Quezon City? Ginawa lang niyang example. Yung ginamit nga lang example, totoong tao. Yun lang. Ivy Rosena, mabuhay ka. Hayop talagang mga Tulfo na yan, nakakagigil. Di ba? Nagalit na kayo nun, dun kay congressman na yon. Gusto nyo pa siyang ipatanggal sa Congress dahil dun. Tapos ito, senator judge, matinong tao, babae, matanda, probinsyana. Tapos sasabihin mo, kung meron lang 3 tao sa mundo, average, matalino, at saka stupido, alin ka dun? Putang inang yan, grabe. Grabe, Erwin Tulfo, putang ina, akala mo ikaw ang pinakamalinis na tao. Samantalang ang dami mong babaeng binaboy, putang ina. Tapos kung makapagsalita ka dito, nagagalit ka kay Gina Acosta na yung pera ng OBP ginamit pang-upa ng mga bahay. Putang ina, kayo nga, umuupa kayo ng babae para kantutin nyo eh. Gago kayo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Nagagalit kayo dun. Sasabihin nyo, pera naman namin yun. Gago, kapag kayo ay nasa gobyerno, bawal nyong gawin yan. Saan napunta yung upa? Saan napunta yung pera ng taong bayan? Pinambili ng supplies, pinambili ng gamot, pinambayad ng impormasyon, pinambayad ng transportasyon, pinambayad ng rest house, pagkain ng mga asset, anak ng tinapay. Kayo, tip lang 300,000, nagagalit kayo kay Mary Grace Piatos, 77,000 lang yung nakuha, ibinigay kay Mary Grace Piatos, 300,000 tip lang eh. Diba? Remy Teresa. Mabuhay ka, Remy Teresa. Sana lahat ng tao maging katulad mo ngayong gabi. Lunes na Lunes. Diba? Grabe. Buti nga yun napupunta sa proyekto yung pera. Tapos putya kayo, saan napunta? Sa babae. Dapat nga kayo iniimbestigahan eh. Umamin nga yung kapatid mo eh.
O, di ba? Sabi, 300,000. Tapos, di ba ang sabi mo, pera ko naman yun. O, di ibig sabihin, umamin ka na nagbibigay ka ng ganun sa babae. Kayo nga, nagbibigay ng ganun sa babae. Eto, pera ng gobyerno, ginamit. Para saan? Para sa intelligence operation. O, para makatulong sa bayang Pilipinas, ang mga komunista maubos, hindi makapag-recruit sa mga eskwelahan, and so on and so forth. Diyan napunta yung pera. Hindi ninakaw, wala pong ninakaw na pera, wala pa pong napapatunayan. Yun pa nga lang po yung pinapatunayan eh. Tapos sasabihin mo dyan, Rapi Tulfo, na ninakaw nung iba yung mga pera, binulsa. Ikaw, alam ko naman, hindi ka korap, eklat. Ulul, matapos mo sabihin, stupido siya. Matapos mong sabihin, stupido siya. Grabe, tangina, nanliit yung tao, ganito. Nanliit yung tao dahil sa putangin ng kabastusan mong hayop ka. Grabe ka makapagsalita, akala mo. Pagka-huwes ka, magtanong ka lang. Hindi ka ba nagtataka na ganun? O, nakakuha ka ng sagot. Hindi mo man lang ba tinanong na ganito. Yung ganun lang. Pero yung sabihin mo na, stupido ka ba? Common sense. Yung mga ganun, hindi ganun magsalita ang mga judge. Ang mga judge, nakaganyan lang yan. Oh, tapos yung testimonya nito, pinagbabangga niya, ayon sa ebidensya, sino ba yung mas totoo? Yon, ina-analyze yun. Putang ina, palibasa, walang mga laman ng utak. Hindi marunong mag-analyze, kaya ganyan. 2x2, hello po, pretty wife ni Jake Arsobal, mabuhay ka. Grabe. Di lang nagustuhan ni Rapi yung mga sagot ni Gina ako sa tinawag ng stupid witness. Gago talaga, di ba? Gago ka talaga. Alam mo, bobo lang yung sinasagot kapag kabobo yung nagtatanong. Oo, ganun yun. Matapang ang Tulfo Brothers, Senator Judges, dahil hindi, kahit walang backup yan. Yang mga Tulfo na yan, manggagamit yan kung sinong nasa kapangyarihan nyo na sisip-sipin ng mga yan. Sip-sip man yang mga yan. Nung si Pangulong Duterte, sip-sip sila sa tumbong ng mga Duterte. Ngayon, sip-sip na sila sa hintataba ni Bongbong Marcos sa paa, di ba? Charlene Gregorio. Yan ang tawag dyan. Sabi nga nito, stupid judge ang tawag dyan. Hindi yan trabaho ng judge, hindi yan ganyan. Mag-aral ka kasi, Erwin Tulfo, manood ka ng mga hearing, trial, umattend ka sa Supreme Court, umattend ka sa korte para malaman mo yung proper decorum. 'Di ba? Yung proper decorum sa lalong-lalo, okay man sana kung prosecution kasi ligutan, hindi ko siya masisi kasi kailangan niyang gawin yun. Wala silang ebidensya kay Inday Sara. Kailangan na lang niyang gumawa ng kung ano-anong circus para lang makapuntos sila. Pero ikaw, judge ka? Judge ka man. Hindi ka man prosecution, hindi ka man defense. Judge ka na sa gitna ka lang. O ngayon, sabi nila, dapat daw umalis na sa pagiging huwes, mag-inhibit lahat ng mga Duterte allied. Paano lahat ng mga anti-Duterte? Ilan yan? 13 senador na mga abnormal yan. O bakit yung pro-Duterte gusto nyo mag-inhibit, yung anti-Duterte hindi nyo gusto mag-inhibit? Dapat lahat kayo mag-inhibit. Itigil nyo na yung hayop na hearing na yan. Pagdating ng 2028, putang ina ninyo, galingan ninyong mangampanya, huwag kayong matulog. Yung buong 2 buwan ng pangangampanya, putang ina ninyo, lahat ng paraan gawin ninyo para mangampanya kayo. Lahat ng barangay, pati ilalim ng tulay, pati yung mga nicho, mangampanya kayo doon para matalo nyo si Inday Sara. Hindi sa ganitong paraan. Diba? Hindi sa ganitong para. Binastos ni Erwin Tulfo si Gina Acosta sa pagiging Bisaya. O, di ba? Jolu ex-Consef dyan sa Saudi Arabia. Pamura nga ulit sa mga Tulfong pack, yun na yan. Kakarobas nyo yan eh. O, itigil nyo kasi, wag nyo kasing gawing tiki-tiki ang robust. Kayong dalawang Tulfo, isama nyo na yung kuya nyong putang inang ulyanin nyo ng kuya. Wag nyong gawing mani ang robust dahil nakakabobo yan. Oo, wag kayong bibili ng robust, mabobobo kayo. Putsang ina, tigas titi lang kayo pero bobo kayo katulad ng magkapatid na yan. Oh, mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Sabi nung Mel Santa Maria, sure win daw sa 2028 si Rapi Tulfo. Tangina, sure win. Paano magiging sure win? Lahat ng babae hindi naboboto sa kanya dahil binababoy niya mga babae. Hello. Sure win na siya sa pagiging senador. Wala tayo magagawa ron. Marami pa rin mga tangang Pilipino talaga eh. Ganun talaga.
O, hindi gusto niya tumakbo siyang presidente. Magaling naman siya. Labanan niya si Inday Sara. Mas magaling naman pala siya. Hindi naman pala siya estupido eh. Oh, di ba? Oh, grabe. Inis na inis yung mga ano rin. Sige, mag-comment kayo dyan para mabasa na nanonood yung mga yan. Nanonood yung mga kupal na yan. Gigil na gigil yung mga Duterte supporters. Hindi kami gigil kay Rapi Tulfo dahil nabisto niya si Gina Acosta. Dahil napaamin niya si Gina Acosta na nagnakaw ang OVP at ang DEP. Hindi, naiinis kami dahil putang ina napakababastos. Okay man lang sana kung halimbawa matalinong senador yung nagsabi na estupido. Halimbawa si Miriam Defensor Santiago. Nakita nyo, di ba, natatandaan ninyo, si Marcoleta. Sinabi lang ni Marcoleta kay Risa Ontiveros na ang hirap kasi talagang makipagtalo kapag wala kang alam sa batas, hindi ka abogado. Yun nga lang sinabi, putas sumabog na ang yung mainstream media sa galit eh. Gigil na lahat ng mga dilawan tayo kay Marcoleta, kulang na lang ipako sa krus ng nakabaliktad eh. Oh, yun lang sinabi, walang kabastusan sa sinabi ah. Facts naman yon. Ang hirap talaga if you're a lawyer and you're explaining law sa isang tao na walang naloko-loko at loka-loka. Napakahirap. Yun ang sinabi. Mantakin mo ito. Sasabihan mo. Ano bang tinapos mo? Ano bang pinag-aralan mo? O, ano bang qualifications mo? So, estupido ka ba? Gaganunin ka? Tarantado. Putang ina, akala mo siyang pinakamatalinong tao sa mundo. Kupal. Mga abnormal. Diba? Di ba kayo nagagalit dyan? O hindi kami galit kay Rapi Tulfo. Wala kaming pakialam dyan. Pero ang nagagalit kami, wala man siyang napatunayan dun sa mga tanong niya eh. Binastos lang niya ng binastos yung testigo eh. Pwede ka naman magtanong na, ma'am, hindi po ba kayo nagtataka na ganito ang pangalan Mary Grace Piatos? Sa tingin niyo po ba hindi yun fictitious? Or hindi yun alias? Inamin na nga nila na alias yun eh. Rapi Tulfo eh, bobo ka talaga eh. Putang ina ninyo magkapatid kayo, talagang dapat pinag-uumpog ang mga ulo ninyo dahil mga bugok eh. Huwag kayong mauumpog, pag nag-crack yan, lalabas yan, mabantot, bugok yan eh. Mga hayop, huwag kayong nako po. Putsang inang yan, pwede naman eh. Pwede naman kayo magtanong ng maayos eh, hindi ba? Walang yan eh. Kailangan mo tanungin ng pababoy. Oh, hindi po ba kayo nagtataka? Alias. Alam na ng tao, alias yan. Matagal nang inamin, alias yan. Tinanong nga ang COA eh. COA, bawal ba mag-alias? Nakalagay nga po sa memorandum circular, hindi bawal mag-alias. Hindi bawal ang alias, hayop yan. Ang PNP nga pag nagbibigay ng pabuya doon sa mga sa mga asset nila, nakatakip pa yung mukha eh. O tsaka na nakagabi, naka-shades ganyan, walang makita kasi nga ayaw yung identity. Gets na ng taong bayan yun eh. Tapos tatanungin mo si Acosta, hindi ka man lang bang nagtaka? Boss, bakit ako magtataka? Alam ko nga intelligence operation yan. Alam ko alias yan. Pero sigurado ako totoong tao yan. Pero hindi ko sinabi na yun. Ang pangalan niya malamang may totoo siyang pangalan. Alias nga eh. Noong mga nakaraang hearing pa po, sinabi naman na po na alias yung mga yan. Ba't tinatanong nyo ako? Yun din ang isasagot ko. Alias po yan. Sinabi nila sa akin, sino to? Mary Grace Piatos. Alias yan. Asset yan. Hindi natin pwedeng ilagay yung buong pangalan yan. Ah, ganun po ba? Tatangan nyo naman. Ang tagal na sinasabi niyan, paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit na tayo, Mary Grace Piatos. Putangin na yan, alias yan, alias. Ang tanong, isang tao lang ba yan? Dalawang tao lang ba yan? Yun yung alamin ninyo. Pero paano nyo nga malalaman? I-confidential nga yan. Hindi nyo pwedeng ilabas dyan yung identity ng mga yan because delikado para nyo nang pinatay yung mga tao na yan. Mga bobo kayo talaga. Kaya ayaw si Elias ng ganun eh. Putsang ina, alias kasi yan, alias. Hindi nyo ba pag alias po, naniniwala ka ba na totoong tao yun? Opo. Ikaw ba? Ako si Acosta, tatanungin ko yun. Naniniwala ka ba na totoong tao si Mary Grace Piatos? Naniniwala po kung totoong tao siya. Pero hindi ako naniniwala na yun ang totoo niyang pangalan. Pero sigurado ko si Mary Grace Piatos, totoong tao siya. Tangina nyo, makakapirma ba yan kung multo yan? Ha? Kung manananggal yan, pipirma ba yan? Di puro dugo yan pag pinirmahan yan. Pag pumirma yan, ibig sabihin, tao yan. Oo, pumipirma, nire-receive niya. O, kung yan, multo yan, di wala, hindi makakawak ng ballpen yan. Putangin na itong mga tulpo na ito, walang mga utak talaga eh. Alam mo yung mga maiingay, yung mga malalakas ang boses, yung mga maangas sa eskwelahan, walang alam yan, bobo yan. Bobo yan, putangin na, laging nangungopia lang ng assignment yung mga yan.
Oh, tama yan. Oh, sabi nila, sana maimbitahan sila Chika kasi ang dami nilang tinatanong kay Gina Acosta na ang makakasagot sila Chika kasi nga wala akong security clearance, sir. Wala ako sa ground, hindi ko alam sa grounds. Wala ako sa grounds, hindi ko alam kung ano ba talaga, grounds o ground? Oh, anyways, wala ako sa ground. Hindi ko alam kung paano sila nag-ooperate. Basta pag nagbigay siya sa akin at sinabi niya sa akin, ma'am, yan na yun. Paano? Ganito, ganyan. Hindi yan na yun kasi confidential. Ito yung expense report. O kung nakalagay naman sa memorandum circular, pwede yun. Di ililiquidate. O ngayon, kung hindi pwede, di tanungin natin sila Chika. La Chika, ayaw tanggapin ng ayaw tanggapin ng COA Paliwanag mo sa COA. Nasaan ba yung mga tao na? Siyempre sasabihin nila, Chika, wala nang karapatan ang COA para alamin yan because confidential nga yan. Hindi pwede yun. Bawal na bawal yun. Di kayong dalawa mag-usap. Putsangin nyo, ako naiipit eh. Ako nag-encash ng pera. Inutusan ako na ibigay sa iyo yung pera dahil valid man siya na siya talaga ang security officer eh. So valid sa kanya na bigyan ng pera. Bakit hindi ikaw ang nagbigay ng pera doon sa mismong mga tao? Bakit hindi ikaw nagbigay doon ng pera doon sa mga mismong tao? Paano ako magbibigay doon? Hindi ko nga kilala yung mga yon. Syempre, kung sino lang yung may mga security clearance, sila lang yung mag-re-release ng pera doon. Kaya nga inauthorize sila Chika yung yung magbibigay doon, tapos sila Chika magbibigay na lang ng report sa akin para i-reimburse o kaya i-liquidate. Ganun lang yun. Putangin na yung bobobo nyo. Patangan nyo. Hindi ko alam kung saan kayo pinaglihi. Sabi nga nito, nagtataka si Cheese kanina, bakit hindi pinadala ng kasi nga ayaw nila talagang interviewin sila Chika kasi nga pag in-interview nila sila Chika, sasabihin nila Chika lahat. Mapapahiya sila kasi sila Chika alam din naman ni Lacson kung gaano ka delicate yung intelligence operations. Hindi nila tinatanong nila yung tao tungkol sa intelligence operations, sa ganito, sa ganyan. Naniniwala ka ba na ganito, na ganyan? Utangin nyo, patawag nyo sila Chika. Crispy USA, mabuhay ka, shoutout sa iyo. Patawag nyo sila Chika. Pagka sila Chika na sasagot niya, tapos sasabihin ni Kapunan, pinag-iisipan pa nila, mukhang hindi na nila ipapatawag sila Chika. Putya, akala ko ba may gusto kayo masolusyonan? Akala ko ba gusto nyo ng kasagutan? Sila Chika lang makakasagot ng lahat ng yan. Merry Crispy Atos at kung ano-ano eh. Sila Chika lang, ba't hindi nyo ipatawag? Bakit? Bakit? Natatakot kayo? Baka mamaya niyan. Tapos, putya lahat ng mga judges, self-centered. Si Lito Lapid, dahil Lapid yung apelyido, feeling niya kamag-anak niya na. Bobo! Putangin na Lito Lapid, tanga ka talaga. Lito Lapid, sana hindi ka na lang nagsalita. Putangin na utak pulburon ka din. Walang hiya ka. Alam mo na nga na Elias. Putang may Elias ba na kamag-anak mo? Gago. Kung halimbawa si Percy Lapid, kamag-anak niyo si Percy Lapid. Lahat daw ng Lapid, kamag-anak nila. Yung Lapida, yung naka-invento ng Lapida, kamag-anak nyo rin?